simbahan para sa itong midweek prayer meeting. Isang o ulan-ulan, no? Isang o gabaha. Salamat sa Ginoo nga nakatapok ra. Katapok ra man ta. O salamat sa Ginoo sa iyahang paghatag na po o higayon sa ako ang magkadala sa iyang mensahe na po karon nga gabi. So sa akong pagpadayon, magpasalamat ko sa Ginoo sa tibuok nga semana nga iyang pagkamaayo sa iyang mga provision, pag-protect, sa iyang gihatag nga maayong panglawas, labi na sa maayong pagbiyahe nila mama, nila Virgin, gikan sila Davao niya, nakaulit sila gahapon. So, salamat sa traveling mercy. Unya, salamat po sa Ginoo nga dugay ra lang ginaampo nga kining masettle na ang akong igsuon o akong angkol nga dugay na nag-away ba. Salamat sa Ginoo nga gitagaan ko kanang burden bitaw nga ako'y mo mediate sa ilahan ba. Nya, pasalamat ko sa Ginoo nga pag atubangay na kay na wala gyud mga lalis na direct to the point. Ako po sila, before na ako sila gisettle, gisamo ta na ako sila duha na imong ana ang buhaton. Kaya kung magbalik pa sa mga sayo, taas niya, mulalis, matrigger ang mga garbo. So salamat sa Ginoo anak nga na kuan rigid, na tubag rigid ang mga pag-ampo namo. So mao na pagsugat gid sa tuig, mao man ay nakapamukat gid sa akong kasing-kasing. Wala ko'y kanang peace akong heart ba, tungod ana, pagintibugak akong heart. O salamat sa Ginoo nga gitubag niya na mga pag-ampo. So sa ato ang mensahe karon, giuluhan nato ni why wait for God's return. No, in line sa ato ang emphasis for this month, waiting on God. O ato ang text makita sa 2 Peter chapter 3 verses 8 to 14. 2 Peter chapter 3 verses 8 to 14. Sa ato ang panahon karon, mahilig man kita mag-order mga sa kung saan na lang sa online shop, di ba? Hilig ba mag-order og mga butang sa online shop? Kung niya naka-experience na ba mag-order o ka ng dugay kaya niya po? So ako kay naka-experience ko, nag-order ko first week sa December last year. Niabot first week sa January. Mayani kaya ako ang order, dili sa pangregalo ba for personal use ra. Kaya kung pangregalo to na maabtan o next year ang iyang regalo. So sa ato ang kanang mag-order bitaw tanan na, di ba, magpaabot na kita kay kailangan ng yun o taas ng panahon ang pagbiyahe, labi na kay taga Mindanao mata. Ako nakatry ko order o kanang online. Katong na pa ko Laguna sa unang trabaho. Pag mag-order ko, pagkaugma, maabot na yun. Or usahay, pagkahapon, maabot na yun. Nga nakadali dito, pero diri sa ito maabtan pag simana kapin. So, samtang dito, samtang magulat pa. Okay, grabe ka excited dito. Siguro nag-check sa kuan akong app kung asa nalapit ato ang parcel. Pero pag malaman na gani, o ni ang exact date sa delivery niya, wala ni abot. Usahay mo lang kuan na tanong, blankot na ta, masuko na ta sa rider, masuko na ta sa store na itong i-orderan. Usahay, labi ng pag-after ko, bulan kapin, murang ma-disappoint na ta. Murang mawala na ito ba? Basta ako kung ano ba nga, okay na ito. Dili mo abot, labi na kay si Udin dito to, dili dito to, gibayaran daan. Murang nga na ba? Murang mawala na ito paglaong. So, akong point, nga same way po sa atong spiritual life, naabot tayo, usa sa atong dako mga ginapaamot, mao ang pagbalik sa Ginoo. Unya, tungod sa atong una-una nga
murag pila na magkatuig ang nilabay. Unya wala man gihapon nibalik ang Ginoo. Ug daghan nga mga tao ang mura og na-disappoint or siguro nawala na sila og gana or siguro ang ilang panahon na dili man siguro tinuod ang saa sa Ginoo mobalik siya. Napoy ubang tao na tuo nga adugar mo siguro nibalik ang Ginoo, wala lang sila kahibalo. Napoy nga ang mga una-una ba? O mo ni problema karon no tungkol sa imong anak nga mga mindset nato nawala na ang ato ang urgency sa pagbalik sa Ginoo. Kana bitaw tungod kay dugay nga panahon wala gyapon natuman ang saa sa Ginoo nga mobalik siya. Daghan nga mga tao, especially sa mga believers, nagkinabuhi na nga kanang careless bitaw. Wala na ay sense of urgency, wala na ang kanang kadasig. Ano bitaw? Moingon sila nga labi na kanang dugay na sa pagpagalagad na atay mindset ba nga di sa ako di sa ako mag-commit ko kanang sani kanang mag-commit ko posisyon sa church or ministry. Sila sa kaya ako dugay na mga panahon ng malagad. Sila na po mag-relax ako karon. Sila na po sunod na ko. So mga ihatag na po na sa mga batang ko para sila na po. Nung naingon na ba, kung ako pasabot niya, wala na sense of urgency. Mag-relax na lang. Naanay kinatawag na ito mga spiritual laziness. So, muna yung problema sa daghan ng mga Kristohanon. Karon, ang ang teksto nagasulti po og ingon ana ang problema no sa 2 Peter chapter 3 verses 8 to 14. Akong basahon sa maayong balita nga version. Unang pulong sa Dios sa verse 8. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig o ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Verse 9, ang Ginoo dili maglahan pagtuman sa iyang hisaan, sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailot kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kung dili niya ang tanan maghinulsol kung mabiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban ang kusog nga hinahunog ug ang mga butang musilaog ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Verse 11, ug samyot kining tanan laglagon man niining kaagihan, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Verse 12, samtang magbulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaog ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Verse 13, apan nagpaabot kita sa hisaan sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. 14, busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, panikamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili mosaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Mag-ampo ta. Ginoong Dios, salamat sa imong mensahe nga among gibasa karon. Hinaot Ginoo nga kini mahimong buhi nga mensahe sa mga kinabuhi nga maghahatag kanang mga pagpahinumdom, mga pagbadlong, mga pagtudlo Lord nga makatamos sa mga pagkinabuhi imong mga anak. Samtang magpaabot sa imong pag-abot Ginoo. Father God, ito mag-bless ka namang tanan through your word in Jesus' name. Amen. So sa ito ang gibasa na teksto, naay mga tao nga nagbugal-bugal. Gibugal-bugalan nila ang saad sa Ginoo. Ingon mo, balik siya, pero ganun wala man lagi siya nibalik. Hain naman siya, nangamatay na lang ang among mga ginikanan ng ingon sila. Apan, maurang gihapon ang kahimtang sa kalibutan, sukad mo sa pagbuhat ani kung ilang gibulbugalan ang mga saad sa Ginoo. Nawala ng ilahang paglaom nga mubalik ang Ginoo. Nawala ng ilahang pagtuo sa mga saad sa Ginoo.
No mo yung problema nila karon. Usahay mo ko yung problema sa daghang mga tao karon. Dili na wala na sila muna ba ang basin o mubalik na ang Ginoo niya. Kung sa may ako ang ginabuhat ay karon. Kanang mo na nabit ang urgency. Kay kung makabalo bayat ka nga nay mo balik or nay mo abot. Kung sa may atong buhaton, mag-relax ba ta? Kung sa balay na tay bisita, di gyud ta mahimuta ko mga parinti nato magikan sa layo. Nganya mo abot kanang adlaw, di ba? Mag-prepare mo kita, manghinlo ka, mag-andam tayong mga pagkaon. Buoy na ang gina-expect nga buhaton sa mga kasamahan kada adlaw na ay parang spiritually prepared ka ba? Pero ang hitabuan nahimo na sila nga kanang mag-relax na lang. Mga spiritual laziness. Ang pinaka-worst, nahimo silang doubtful sa mga saad sa Ginoo nga mabalik siya. So sa ato ang gibasa nga teksto, naghatag si Pedro o pagpahinumdum o pagdasig sa ilaha. Ug masab na nato diri that God wants us to faithfully wait for the return of Christ. Kung mo ang iyang pagdasig, kung mo po ang iyang pagdasig karon sa ato nga mahimo ta matinud-anon nga magahulat sa pagbalik sa Ginoo tungod kay mao man ang iyang saad. Pero karon ang pangutana, kung saan man nato mga Kristohanon maging matinud-anon sa pagbalik sa Ginoo. Una, we wait because God is faithful to His promise. Nagtuo ba ta ang Ginoo faithful sa iyang promise? Kung dapat mo tuo ka, no, kaya kung di ka mo tuo, mo resulta na sa ato ang pagduha-duha sa Ginoo. Murang gina-question na nato ang iyang ability nga motuman sa iyang saan. Verses 8 to 9, nagpahimang mo si Peter diri nga mula gito nga naay mga scoffers or mga bugal-bugalon nga gina-question ang pagbalik sa Ginoo. O gina-judge nila, murag gina-compare nila ba ang timeline sa tao, timeline sa Ginoo. Muna giingnan sila ni Peter nga ang 1,000 years or ang one day is as 1,000 years and 1,000 years is one day lang sa Ginoo. Meaning, ang Ginoo is dili siya bounded by time. No? Kay God is eternal. Masabda nato diri nga ang Ginoo dili siya parehas sa timeline sa tao. Okay, ang Ginoo eternal man siya. O ang delay, ang ilang una ang delay sa pagbalik sa Ginoo, dili siya pasabot nga break na ni Lord ang iyang promise. Kundi ang Ginoo nagulat tungod kay He is merciful. No, sa verse 9 ingon siya, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang saad. No, dili siya slow sa iyang promise. Sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailo para ang tao kanang maka-repent. Kaya dili siya gusto manaing malaglag. Muna ang iyang ginahimo diri. He is patient toward you, not wishing anyone or any should perish, but that all should reach repentance. Gusto niya nga ang mga tao mag-repent. Gusto niya ang mga tao matagaan og chance nga mo balik sa iyaha, no, muduol sa iyaha. Kay kung ang Ginoo naga-desire pa og destruction, dili na unta siya pakialam kung ang uban mo repent or dili. Pero kung sa iyang desire gani, ang desire sa Ginoo is ang tao mo repent. Tungod kay kinsa man ang sigada ani, He is merciful. He is patient and He is merciful. Nga dili siya gusto nga naay malaglag, kundi ang mga tao maghinulsol, mobalik sa iyaha, ug mubiya sa ilahang mga sala. Muna nga ang Ginoo wala pa gyud siya mibalik kay tagaan lang niya og chance nga ang mga tao mohinulsol ug mubiya sa ilahang mga sala. So ang tanang diay nga mga adlaw nga mulabay na dili pa mabalik ang Ginoo is an opportunity sa mga nakasasala nga mobalik adto sa iyaha.
Kay kung ang Ginoo dili pa merciful, kita dili na ta makaabot sa pagbalik sa Ginoo. Di pa ta mataw ni balik na ang Ginoo. No, di na nato ma-experience ang iyang love, ang iyang grace. Mura ba ka ng parent, ang mama, kanang magtulog bitaw siya paglakaw sa iyang anak, dili ba niya na dali-dalion. He is very patient nga maka-apas ang bata o maka-imong action ang pacing sa bata sa iyang paglakaw. O dili mo siya kanang dali-dalion. In the same way, ang Ginoo pod, He is patiently waiting for many people nga makaangkon og kaluwasan no muna ang iyang gusto. Muna nga sa ato ang paghulat karon, let us use the waiting period para mag-evangelize and pray for the lost. No muna ato ang buhaton, knowing nga God is faithful sa iyang promise and wala siya dili pasabot nga gi-break niya ang iyang saan, but ang iyahan niya gibuhat tungod kay He is very patient, He is very merciful. So ato ang hinumduman nga gamiton nato ning panahon, opportunity to evangelize and mag-ampo sa mga nangawala, sa mga taong wala pa relasyon diya sa Ginoo. And gusto ko sa Ginoo nga saligan nato siya nga siya mutuman gyud sa iyang saad. Kay ang iyang timing sa hindi ta makasabot ba? Lord, ganang imong ani man nga panahon. Anong taas man nga panahon ang imong gi hatag para sa imong ani nga butang. Ano man sample ka ng dugay siya ni balik. Ganang dugay mo ka ni balik, Lord, ganang di pa man ka balik. Tungod kay ang Ginoo, He is always right on time. Among gi-wali tung last Sunday, God is never late, God is not early food, He is always right on time. So, muna atong buhaton, no? Ang paghulat nato, it becomes meaningful if masabtan nato unsa ang heart ni Lord behind it. Nung maunang dugay panibalik si Lord kay nga gani, gusto niya ang mga tao mo maghinulsol o mubiya sa ilang sala. Kaya He is a very patient God. Ikaduha, why should Christians faithfully wait for the return of Christ? Point number 2, we wait because Christ's return will be sudden and certain. Verses 10 to 12, yung diri, but the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. So, gikan sa issue sa delay, yung gi-address ni Peter sa ilaha, dito na po siya sa, kung sa day ang certain nga mahitabo. Ang certain nga mahitabo is that Christ will return. Bisan o inyong muna-una, He is slow sa iyang promise, but ang pagbalik sa Ginoo is tinuod, and it will be unexpected. Pareha sa unsa? Pareha sa kawatan. Na dabay kawatan nga mag-announce sa iyang pagpangawat. Di ba wala no? Dili man siya maghatag og schedule sa iyang pagpangawat. Kundi ang kawatan unexpected yun na. And then i-describe the ni Paul or ni Peter nga ang sa heavens nga mawala, mahanaw, mga heavenly bodies, masulog, ma-dissolve, o ang kalibutan, o ang tanan nga namugna nga nasa kalibutan will be exposed. So naghatag siya og imagery nga mag-remind sa mga believers nga tanan daing nga nasa kalibutan is temporary. No, niingon si Peter sa ilaha nga tungod kay ang Ginoo tinuod nga maabot siya, and then ang mahitabo pagbalik niya ma-expose ang naa sa langit ug sa yuta, tunawon ang nasunugod. O ang point ni Peter ani is that ang tanan di ay nga nasa kalibutan will be judged
Everything, ang tanan nga temporary will be judged, will be exposed. Unsa man ning mga butang, well, ang status nimo, imo ang mga achievements, ang imong mga possessions, tanan ang dili na siya mulungtad. Ang point ni Peter, ayaw mo pag-settle ang mga butang, kundi inyong tagaan o dakong mapagtagad ang pagbalik sa Ginoo. Mga eternal things, tungod kay mao na ang mulungtad, dili ang mga namugna diri sa kalibutan. And ang question diri nga gi-raise tayo ni Peter is dili kung kanos na mabalik si Christ. No, dili na mo ang question. Ang question niya, how should you live knowing that He will return? Diba sa verse 11? Since all these things are to be dissolved, since mahanaw ang mga butang, what sort of people ought you to be in the lives of holiness and godliness? Unsa ka sa imong paghulat, kinsa man ka nga pagkatao, unsa may imong ginabuhat? Nung ang iyang gina-raise diri nga question, or how should we live knowing that Christ will return? Sa Pilipinas, ang nag-a-announce sa ato nga naay kalamidad unsa man ang pag-asa. Sila yun na mo announce nga naay moabot na nga bagyo sa inyong lugar, mao ni ang signal. Kailangan mo mag-prepare. Pag makadawog ang mga tao siyempre mag-prepare yun ang mga tao. May mga mag-evacuate, ang uban atong hinahinira siguro ang signal, bukuan na sila, kanang mag-stop ng mga pagkaon, magpaligod siguro sila ang mga balay, hindi mapalid. So, naay mga preparations nga buhaton. Ang uban, dili na managat, di ba, mga mangingisda, di na sila managat, ipuso na nila ang mga sakyanan, o ilahan ng ipang hawa sa dagat ng uban. Ang uban, hindi mahawas, butangan nila o bagat ng mga pisik, ikta nila para dili maano. So, naay mga preparations. O katong mga mo ignore sa mga warnings, kung sa may mahitabo sila mag-suffer sila sa consequence. Pwede maguba ilang balay, pwede maguba ilang mga panginabuhian, kung dili sila mag-prepare. So, ang pagbalik sa Ginoo is same rapod. Nagpahimangno si Peter niya niingon siya nga, how should you live knowing that Christ will return? Kung sa may imong buhaton ng mga preparation sa imong kaugalingon, na mo po na ang ginahatag sa ilahan nga idea ba? Are you prepared? Knowing that Christ will return. So ang gusto sa Ginoo dayani nga atong buhaton nga magkinabuhi ta ikaw na naay spiritual urgency. Kanang kada adlaw madasigon gihapon ka nga mag-serve sa Ginoo. Kana bang dili ka magpaunya-unya, wala sa imo ang kanang spiritual laziness. Dili ka takulang sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili ka mag-relax lang sa pagpangalagad sa Ginoo. No, dapat kay spiritual urgency. Usa sa mga gusto ko sa Ginoo nga atong hunungon ang pag-postpone ng obedience. Kana bitaw ay-assign sa tuwa dawatan na siya ng malipayon, knowing opportunity na makaserve ka sa iyang amor. Kanay nga nabot yung mindset na ay spiritual urgency. So, muli ang ato ang hinumduman ang pagbalik sa Ginoo is sudden. Wata ka hibalo ka sa siya maabot. Munang always yun ta ready. Nung murag Boy Scout ba? Wata ka balo nga karos ang mga mahitabo ng mga aksidente or kailangan ng imong pagtabang sa mga tao. Munang always yun ka prepared. Nung muna gusto sa Ginoo nga atong buhaton, always yun ta prepared. No, kada adlaw sa itong kinabuhi. Matag igayon sa itong kinabuhi, dapat always ka prepared. Dili ta makabalo ng sa pagbalik sa Ginoo. Sa atin, wala siya kawatan. Kung kabalo ka nga na kawatan sa inyong barangay, sa inyong buhaton, no, mag-prepare juga. Magbutang ka suga sa gawas ng balay. Ang uban high-tech, may CCTV. Ang uban, katong dili high-tech, irok lang nilang ma-afford.
magbuhi ra sila giro. Ang uban i-secure nila ilang gamit, may coral. So, na mga preparations. So sa ato kaha, if Christ will return today, are you prepared? Will He find you faithful? Makaingon ba kasi imong life karon nga faithful ka sa Ginoo? If Christ will return today. So ang katong mga prepared nga mga tao are not afraid sa mga sudden moments, especially sa panahon nga maabot si Christ. No, dili ta mahadlok nga maabot si Christ. So okay, we are prepared. Last point, we wait by living holy and godly lives. So sa 2 Peter chapter 3 verses 13 to 14, si Peter wala siya nagbilin o kahadlok sa ilaha, kundi gi-point ni Peter sila sa paglaom nga naay promise of a new heaven and a new earth. No, sa verse 13, naay promise, we are waiting for new heaven and a new earth in which righteousness dwells. No, naay paglaom. Karon, ang God's future kingdom ni ay is not for destruction for believers, but restoration. Para sa mga dili magtotoo, destruction. Kay maapil man sila sa paglaglag sa kalibutan. Pero ang para sa mga believers, it is restoration. Balikon sa Ginoo ang sa iyang plano sa kaniadto. Di ba? Ang plano sa Ginoo kaniadto, ang tao magkinabuhi kauban siya. Taas nga kinabuhi kinabuhi nga walay katapusan, madagayaon nga kinabuhi. Iyang i-restore ang iyang plano no sa iyang pagbalik. Mo na ang gusto nga ipaabot ni Peter nga hope sa ilaha. Nga nailindot nga paaboton nato sa mga magulang sa iyaha. And because this is our future, giawhag ni Peter ang mga believers to live a holy and godly lives. Magkinabuhi nga matarong, magkinabuhi nga dili masaway, putli, dili masaway sa Dios, nga naay pagtigdait sa iyaha. And sa usa ka kanang ang church ba kay mabayan na ang bride, no? Ang church mo na ang bride of Christ. O ang bride, kung kaslod siya, mag-prepare yun na. Mag-prepare siya sa iyang suoton, mag-prepare siya sa iyang programa, sa iyang kasal. Same ra po na sa pagbalik sa Ginoo. Kinsa gani atong groom? Si Jesus Christ. Kita ang bride. As bride, mag-prepare po ta sa pag-abot sa atong groom. Kultura man sa kan. Kani siya nga, kultura ni sa Hudiyo. Nga ang bride magpaabot sa pag-abot sa groom. Pero sa Pinoy, ang groom ay magulat niya maabot ang bride. No, ulahin na ang bride maabot. Sa ilang kultura mo ni nga ang bride mo hulat niya maabot ang groom. So while waiting for our groom, kita nga mga bride of Christ, we must prepare for His return. Kung sa atong buhaton, we must pursue holiness. Kung yung pursue holiness, ang atong mindset sa kaya, holy, meaning perfect. Pwede ba ikaw mahimong perfect? Dili mahimong perfect ang pasabot ani. Okay. Samtang na sa kalibutan, hindi man ta totally ma-perfect jud. But ang point ani, pursue holiness, na ang imong obedience diya sa Ginoo. Na magpadayon ka na maging matinud-anon diya sa Ginoo. Live in peace. Gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ka nga naay kalinaw. Kung saan man magkinabuhi nga naay kalinaw, maging mapinasailoon ka. Imo i-desire per me ang reconciliation. No, kung na kay kaaway, na kay kalalis, imo i-desire nga magkaulay mo. Mo ni pasabot nga magkinabuhi nga putli, dili dili masaway nga kinabuhi. And then walking humbly. Kanang humble yung ka-permitting nga pagkatao. And then serve faithfully. Samtang nagulat ka mo, serve ta sa Ginoo faithfully. And then treat every day as preparation day for meeting Christ. Muna akong ginabalik-balik kayo na. Nga, i-treat nimo ang kada adlaw
as preparation day. Murag karon ang last nga adlaw nga ugma na mobalik ang Ginoo. Unsa ka kadasig karon nga adlaw? Unsa kay imong buhaton karon nga adlaw? Knowing nga ugma mao si Christ. Diba madasigon jud ka permanently. So sa ato ang heart karon, are we truly waiting for the return of Christ? Or basin kung nahimo na ta nga careless. Kanang careless kanang mediocre na ato ang one ba pagpangalaga sa Ginoo. We are serving nga naay mediocrity. Gusto man ang mediocrity. Kanang middle lang ato ang effort. Kanang ato ang effort pagpangalaga sa Ginoo. Kanang ano ba? Dili the best. Kuan lang o kanang ang imong pagpangalaga sa Ginoo sabay-sabay ra ka dili bitaw wala bitaw kay effort mo na serving nga mediocrity. Ingana ba imong ginabuhat karon nga pagserbisyo sa Ginoo? Ang ato ang lifestyle karon nag-reflect ba na nga o readiness? Are we always ready or basin na kay pag-neglect sa saad sa Ginoo? So today, at least a reminder sa ato nga sa first month sa ato ang karon nga tuig, dapat ato i-settle na dapat mong heart nga we must serve the Lord sa ato ang full effort. Ang pinaka-the best din ato nga mahatag sa Ginoo. Kung unsay mga activities sa church, kuan gid ta, no, support gid ta ana nga as if ugma na mabalik si Christ. No full force